At issue number 1. Wow. Pero good morning muna ha kay Inspector Javier. Okay? Javier family and Coily. Tama ba? Octavo family pakibati. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ha? Hi to Brother Elmer Mendoza, alias Parker, anak niya. Sabay kasi sila mag-birthday. Alan Mendoza, tatay niya, pakibati. Okay, sige. Happy tuning in. Alright. Salamat po, kadagitig lala ko di taho. Kamusta kay amin? Nagiti madamati exercise na ita. Samahan niyo po yan ang pakikinig ng 104.3 My FM. For sure. Okay. Papapasa inyo ang inyong dream body. Wow. Agabs kaya ako ti upat. Adan to pa suruk na nga 5 di muging. Issue number 1. Eto po mga kaibigan, good news ha. Si Bagyong Isang. Kilala niyo si Isang? Si Isang. Asawa ni Ing. Abay, ito po, nakalabas na po ng bansang Pilipinas, ng ating bansa, itong Bagyong Isang, kaninang madaling araw. Wow! So, ito po, batay po sa final weather bulletin ng Pag-asa para sa naturang bagyo, huli po itong namataan sa layo ng 250 kilometer sa kanluran ng Itbayat, Batanes, at taglay pa rin po ito ang lakas ng hangin na aabot po sa 65 km per hour at pagbugsong 80 kilometro bawat oras. Abay, kumikilos po ang nasabing bagyo ng pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. At sa kabila po nito, magpapatuloy po ang pag-ulan dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Kanlurang bahagi, Amyanan, Enasaon, kada tayo amin na po, to'y laon yun agsaga-saga na tayo latanya, dato'y panagtudo-tudo na. As expected, kasi nasa season tayo ng rainy season. Nariga mo tapong agtudon to into no summer. Ayan. So wag niyo pong kakaligtang magdala ng pananggalang sa ulan. Araw-araw namin sinasabi yan di ba? Maalala po yan, payong, kaputing, plywood. Anything para hindi po tayo mabasa at hindi tayo magkasakit. At syempre kapag panahon ng tagulan, mga kaibigan, kaakibat po niyan itong paglaganap po ng mga lamok. Kapag sinabi mong lamok, kanya-tingnan na sa uwan, dengue. Okay? So, dagiti apo, agruurnong iti danom na dito, burbur na yun apo, kanya kalug na. Kasi po, ang mga lamok na nagdadala po ng dengue, nangingitlog sa malinis na tubig. Doon kayo, itlog na yung mineral water. At yung iba pa, hindi sila nangingitlog sa mainit, gusto nila sa ice cold. Abay, ibang klase po mga lamok ngayon, Yung lamok sa bahay, naka-gas mask. Okay? So, handa nga matablang ti lamok. So, iba yung pag-iingat. Kawamot ti dakas na po, nag-usarte na ito'y lotion. Diba? Anti-dengue bite lotions. Damo na gini mosquitero. Nag-usar kayo mo-tapos ti katol. Lawan dakas na. Basta gumawa po kayo ng paraan para po hindi po kayo makagat. O mas maaari para hindi po kayo pamahayan ng mga lamok. Okay? Anong dagang gitlog amin ta arubain nyo. Dagiti nakatulog po nga nakanganga. Sarayo na kita, naangot. Next issue. Okay. Mula po sa Pag-asa, pwede po tayo sa bansang London. Ito, good news. My husband's lover. Aba, nagbubunyi po ngayon ang gay community sa Grand Britannia matapos na gawing legal ang same-sex marriage doon. Alive forevermore. Shak, timang miss nga, bye-bye. Ama, inaprubahan ng nasabing batas. Okay, makaraang nagbigay ng go signal si Queen Elizabeth II. Wow, may basbas ng reyna. Okay? Ang pagiging si Reyna, binasbasan ng Reyna. Wow! Maging si British Prime Minister David Cameron ay pabor. Aba! Pabor. Okay.
na isulong ang pagpapakasal ng mga same-sex couples. Binatikos naman ni Tory Minister Gerald Howard, okay, ang pagsuporta ng gobyerno sa nasabing panukalang batas. Walang basagan na trick. Okay? Kas ko namin din, anyong may pagragsakan ka, babaan nyo ka din. Okay? Ayan. Kung kayo kayang maging ganon, di ba? Walang basagan ng trip. Eto, next issue! Abay, mula po sa London, mga kaibigan, abay, dako po tayo sa Dubai. Alam nyo kung saan ang Dubai? Asilagyan Dubai. Okay? Laod basit yung Dubu. Aba, eto po. Aba, isang Pinay po, mga kaibigan, ang hinatulang makulong ng 2 taon. Aba, OFW to sa Dubai, matapos itong ilagay sa shoebox at inilibing ang bagong silang nitong anak. Aba, parang smells like abortion to So ayon po sa Dubai Court of First Instance, namatay ang baby matapos silang ng 30 anyos nitong ina. Aba, pero depensa po ng ating kababayan, nanganak siyang premature noong January 1, New Year, Nasagsagan ng pagpapaputok. Pero, pagkalipas ng isang araw ay nagkasakit ang bata at dahil sa wala silang pambayad sa ospital, kaya namatay na ito. Ay, dala ka nga nagbirongan, di ba? Muspusanan. Talaga, ada mo ilang ang biyag niya na, di ba? Sumpa ngayon. Awan, ti pagutangam, ti na Dubai. Awan, ti Bombay, di ta? Napagutangam. Awan ti karubang dita nga Pilipino nga mabali mo buludan. Awan tapa dita. Aba, inamin ni na biktima na nalagay sa panganibang buhay ng sanggol noong nasa sinapupunan pa ito. Sinasabi ko na, sounds like abortion to dahil sa walang sapat na medikasyon. Ay, apo! 30 anyos, amo dagita amo ka mga ipamuspusan, di ba? Bakit ang kan manang? Pwede nagasawak ka 19 lang, amumi mo ito ng ipamuspusan. Di ba? Kasi lagamin, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Doon nga pambar, manang. Okay? So, eto po hinatulan po ng absensya. Ganun ba yun? Ang nasabing OFW dahil sa kasong pagtatago ng bangkay ng anak at pakikipagtalik sa kababayan na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. So, ipapadeport na po dito po sa Pilipinas ang nasabi nating kababayan, oras na mapagsilbihan ang parusa nito. So, after 2 years, pugtaran na nga ipandito Di ba? Ano nga pambar? Next issue! Okay ba tayo dyan? Our friends from Farmacia Divina Gracia, Sir Carlos Granados, magandang umaga po! Okay? Kay Sir Dino, ng Asia World Culinary Academy, magandang morning. Kay Sir Toto Mangdada, hello po! Our friends from Video City, na Imbagabigat. Enjoy ba tayo dyan? Text nyo ko kung hindi. Next issue. Ito po, may kinalaman po sa pork barrel, Abay, isinusulong po ngayon ng kamera. O sa kamera, kahit ang pagbasura ng pork barrel ng Pangulo. Yung sinasabi ko, domino effect. Damay-damay na. Bibinalis na po. Baka pati damdaman ka, pati pork barrel ti DJ, wanan. Yan lang katawa mo ti pork barrel Okay. So, maliban sa mga unang panukala na nais magpalawak o magpaluwang o magpawalang visa, pawalang visa sa pagbibigay ng Priority Development Assistance Fund sa mga mambabatas. So, batay po sa House Bill 1535 na inihain ngayon hapon ng militant bloc sa Kamara na nais ng grupo na alisin na ang inilalaang 70 million
Okay, pesos sa bawat kongresista at 200 million pesos sa bawat senador at ang mas malaking President Social Fund para sa punong ehekutibo. Para kay Pinoy yun. So, giit po ng mga ito na abuso lamang ang naturang pondo mula sa kaban ng bayan katulad na lamang ng nangyaring pork barrel scam kung saan nailaan ng 10 billion pesos para sa mga bogus non-government organizations o NGOs project. So, sa ngayon po, inimbisigan na po ng NBI, ang naturang iskandalo. Okay rin tong samang ito, ha? Hindi lang ang Kamara at Senado ang gustong ipatanggal ang pork barrel. Graman ni Pino yan. Sila ba makang-ugot ni Pilipinas na to yan? Ha? Okay? So, yan po mga kaibigan ng ating issues ngayong umagang ito. Ayan po yung mga piling-piling usapin, sa ating bansa. Ganon din sa iba yung lugar. Wow! 28 after 8 for Lollipop all the way down till 9. Abangan niyo po mamaya ang ating TTT, my top trending topics. Okay? Dito lamang po yan sa impilan kung saan kayo po ang opisyal at sertipikadong numero 1, 104.3 My FM. Tandaan mo na yan. Yeah! I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya.